Paano gumawa ng GCash account gamit ang ating mga cellphone? So yan po Lods ang ituturo natin sa tutorial na ito. Para po dun sa mga hindi pa nakakaalam kung paano po gumawa ng GCash account gamit po ang inyong mga cellphone, ipalo nyo lang po ang mga step na gagawin ko mga Lodis at ituturo ko po sa inyo kung paano kayo gumawa or kung paano po makagawa ng GCash account. So ganito lang po ang gagawin nyo para po makagawa kayo ng GCash account. Una po ay pumunta muna kayo sa inyong mga App Store. Kung saan po kayo nagda-download ng mga apps mga Lodis kasi iba-iba po ang pangalan ng ating mga App Store. Katulad po dito sa akin ay Play Store. Mag-download po muna kayo ng GCash application. Katulad po niyan. Ayan po. Ngayon, pag kayo po ay nakapag-download na, i-open nyo lang po ang inyong mga GCash apps na dinownload. And then, may lalabas pong ganito mga Lodis. Kailangan po nating i-allow ang ating mga GCash apps para po ma-access yung ating mga contacts, storage, location, and camera. Kailangan po yan mga Lodis para po mag-generate at ma-open natin ang ating mga GCash application. Allow lang po natin or bigyan lang po natin ng permission. Okay natin. And then, i-allow po natin ito while using apps. And then, while using location, allow sa location. And then, siyempre, dapat naka-access po ito sa contact. Allow natin. And then, dito sa photo media, pwede naman po doon allow kayo. Pero mas maganda po ay allow po. And then, pagdating po dito mga Lodis, mapupunta tayo sa ganitong page po. So, ilalagay po natin dito yung ating globe number or TIN po. So, paalala po mga Lodis kung yan pong account nyo ay nagamit nyo na po, na naiparehistro nyo na po sa GCash dati application, dapat po hindi nyo na yan gagamitin kasi po magkakaroon po yan ng record. So, ang mangyayari niyan mga Lodis ay magiging recovery na lang po ang mangyayari dyan. So, ang old account pa rin po ang makakakunik dyan. Kung yan naman po ay na-verify na, same din naman po yun. At po kung ang yung mga number naman po ay hindi po nakarehistro, better po wag nyo na pong gamitin yan. Kasi po soon, hindi po yan makaka-receive ng notification na mag-send po ng code ang GCash to verify na ang inyong account po for verification po. Okay? Kaya kailangan po, rehistrado po ang inyong mga SIM card and then new SIM card po yan or new number po hindi pa nagagamit sa paggamit ng paggawa ng GCash po mga Lods. Okay? So kahit old yan, walang problema basta po hindi nyo pa nakukunik sa dati sa GCash. Enter nyo lang po dito ang number and then i-click nyo po itong next. And then lalabas po ito. So dito po magsisend po ng 6-digit code doon po sa number na ginamit natin dito. Kaya make sure po na yung number na yon ay mayroon pong signal. Pag okay na po, ready na po mag-receive ng code, i-click natin itong send code. And then magpa-process po yan, magsisend po yan ng code. Ngayon po, yung code na sinend doon sa inyo po, ilalagay nyo po yan dito. 6-digit po yan. Ngayon po, pag nalagay nyo na po yung 6-digit code, automatic po magpa-process yan. So ngayon po, lalabas po ito. Ayan po, new account. Click natin to. And then, mapupunta po tayo dito sa registration. Dito po sa registration, ilalagay po natin dito yung ating mga information, authentic information po So, basic information, first name po ang ating mga pangalan. Make sure lang po na ang ilalagay natin dito ay tunay or authentic pong pangalan. Kasi po, kung tayo po magbe-verify ng ating mga GCash account, gagamit tayo ng ID. Kung ano yung nasa ID natin, yun po ang titingnan ni GCash. Okay? Kaya kung hindi siya parehas, hindi siya mabe-verify. And then dito, middle name, optional naman po yan. Kung wala po kayong middle name, i-click mo yung I do not have middle name na yan. Ganyan po. Okay? So kung mayroon naman po, mas maganda, lagyan nyo po. Last name, ang inyo pong apelyido, make sure lang po na dapat parehas po original po, authentic name po. And then ang inyong mga birthday, dapat po kung ano yung birthday ng gagamitin yung ID or mayroon po kayong mayroon pong birthday do sa ID nyo, make sure lang po na same po ang gagamitin nyo dito. Para po may lagay nyo ang birthday nyo, i-click nyo lang po yan. Ayan. Box na yan. And then, iset nyo na lang po kung ano dito. Galawin nyo lang po ganyan yan. And then, pwede nyo pong iset yung inyong birthday. Okay? And then, dito po, ayan. Sa email po, mag-provide po tayo ng active email. Kasi po, kung sakali pong ma-hack or hindi natin maalala yung ating o mawala man po yung SIM card, malaki pang naitutulong ng email address po pag-recover ng ating mga account. And then dito rin po sinasend yung ating mga resibo kung gusto nating i-save. Mas maganda po sa email kasi hindi basta-basta po siya nabubura. And then dito, main source of fund po, kung saan po kayo kumukuha ng mga nilalagay nyo po dyan or pera nyo po. I-click nyo lang po yan. And then, ayan po. Ayan po. Marami po yung pagpipilian. Kayo na po bahala kung saan nyo po ang alam po ang pipiliin nyo po dyan. Halimbawa po, salary. Ganyan na lang po. Salary. And then, siyempre, kung kayo po ay Pilipino, nationality, Pilipino po. Kung hindi naman po, anong layan nyo po dyan, kayo po bahala dyan.
Pilipino, ganyan po. And then dito po, ang inyong current address, province. Click nyo na lang po yung arrow na yan. And then piliin nyo po kung ano po yung address nyo dyan. And then, municipality, barangay, zip code. And then, house number. Kung wala naman po kayo dyan, lagyan nyo naman po ng none. And then dito, kung mayroon po kayong, kung magkaiba po ang current address nyo sa permanently address nyo po, halimbawa po na taga-probinsya kayo, hindi nangungupahan lang kayo sa Maynila, kailangan po ang ilagay nyo ang permanently address. Ibig sabihin po niyan, yung talagang at pinaka-address nyo lang po. So, pwede naman po same as current. Kung yung same naman po ang address nyo, i-click nyo lang po yung same as current. And then, kung ano po yung address nyo dito sa current address, hindi nyo na po kailangan mag-fill up dito sa permanently address. Makakopy po yan dito sa permanent address po. Kung i-click nyo po itong same as current address po. Okay? And then dito po, do you have a referral? Kung wala naman po, optional naman po yan. So, pag okay na po mga lodis, make sure lang po na tama yung mga information na nilalagay nyo po dyan. I-double check nyo po, especially sa pangalan at birthday po. Hindi pa okay na po, i-click nyo na po itong next na to. Then, ipapa-review po yung inyong information. Check nyo po. Kung gusto nyo pong edit, i-back nyo po yan. Kung okay na po, na-confirm nyo na po, click nyo po itong confirm button na to. And then, dito po, magsisit na po tayo ng ating IMPIN. Itong IMPIN po, ito yung kailangan natin ilagay pag po tayo mag-open ng ating mga GCash application. So, make sure lang po na matatandaan nyo yung IMPIN na to. And then, siyempre, mas maganda po itago nyo. And then, kayo lang po ang nakakaalam. Wag nyo po itong ibibigay sa kahit kanino man po mga loads. Okay? So, halimbawa, new IMPIN po, and then verify IMPIN, same naman po yan mga loads. Wag po, dapat hindi po siya magkaiba. Dapat same IMPIN po. Halimbawa, 123, 1234, 1234 din po ang nilalagay nyo dyan. So, pag nilagay nyo na po yung IMPIN nyo dyan, i-click nyo na po itong submit. And then, nalabas po ito. We have successfully created your GCash account. Congratulations po. Ayan, proceed to login mga loadies. So, ibig sabihin, pag mayroon na po ganyan mga loads, ibig sabihin po yan ay nakakreate na kayo ng inyong mga GCash account. So, ilalagin po natin mga loads. Yan. Proceed to login tayo. So, dahil nyo pa naman po tayo, kailangan po natin ng authentication code dun na sinend dun sa atin mga loads. Ilalagay po natin yan dito. Kailangan po ma-receive agad natin and then malagay po natin kasi po meron po yan na time dyan. Ayan. Pag nilagay nyo na po yung 6-digit code, i-click mo po itong submit. And then, ito na po mga loads. Ayan po. Ito na po yung ating mga GCash account mga loads. Okay? So, kung gusto nyo pong mag-discover, ayan, kayo na po bahala kung gusto nyo pong explore ang mga GCash application nyo mga loads. So, yan. Siyempre, wala pa naman balance yan mga loads. So, wala pa kayong naihuhulog yan. So, kung gusto nyo pong mag-send ng money yan, may mga tutorial po tayo dyan mga loads. And then, after nyo po mag-create ng account mga loads, i-verify nyo po yan mga loads. So, meron po tayong tutorial dyan, separate tutorial mga loads. I-visit nyo po kung paano mag-verify ng GCash account. So, malaga pong ma-verify natin mga loads ang ating mga GCash account. Kasi po, protection yan po in case man may mag-try or may mag-hack po ng ating mga GCash account. Madali po natin ma-verify po yun natin ang ating GCash account. Okay? So, ganun lang po ang gawin nyo mga loads kung paano po mag-create ng GCash account gamit po ang ating mga cellphone. So, sana po nakatulong loads. Kung may katanungan ka po, pwede ka pong mag-comment sa comment section ng video na to at sasagutin po natin yung loads sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli loads, much love, God bless.